channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Hello! Ayan. So, baba tayo ng baba ng mga cards. Because, gusto kong magkaroon ng something sa channel na to. Gusto kong gumawa ng something na hindi pare-parehas ng ginagawa ng iba. Although they have the similar signature, they have the similar look, pero I want to be something na sabihin na natin ginagawa talaga kung ano yung sinasabi ng inner soul. Okay? And my inner soul is actually telling me na ganito ang gawin mo. Before, when I was like starting YouTube, ang dami kong gustong gawin pero hindi ko siya magawa-gawa because of may mga tao na they don't like what I am doing. Like, they will not watch the video kung hindi naaayon sa panglasa nila. And I will be very, very honest, I try to blend in as much as possible sa kung ano yung gusto ng mga tao. And I think this is the time na kumalas na tayo sa ganun na klaseng pamamaraan. Na parang we need to put something on the social media because galing siya dito is not because of kung ano yung gusto ng tao. We put something on the social media because siya yung galing sa inside natin. Siya yung galing sa inner soul natin. We don't put something on the social media because of gusto natin ng malaking revenue, gusto natin maging trending or maging famous. We do something that is out of love, galing sa heart. And yun ang gusto kong mangyari sa reading natin ngayon. Kaya kung makikita nyo, iba na naman yung ating setup. Okay? So, let's use this one. Etong card na to. This is a customized card. Okay? Ito po ay mga cards na luma. Nung ako yung nag-uumpisa pa lang, na pinagsama-sama ko talaga dito. Kasi mahilig ako sa mga disposable na cards. Pero at the same time, naisip ko na, bakit hindi ko sila i-repurpose? Bakit hindi ko sila gamitin ulit? 'Di ba? So, eto na siya. And ito yung gagamitin natin para sa ating collective reading. Okay? This is the second, pangalawa na to, sa araw na to. Okay? And as much as possible, we have here the energy of curse. Wow. Okay. Interesting. Okay? Interesting. Ano ba yung sinasabi ko kanina bago to lumabas? This is the second reading na ginawa natin ngayong araw na to. And as much as possible, hanggang kaya natin magre-reading tayo. Okay? Out of pressure naman. Of course, pag napagod tayo, magpapahinga tayo. So, we have here the curse card. Okay? Kunan natin ng kasama. Ayoko mag... Oh. Okay. Okay. Ay. I think, yeah, curse talaga siya. Curse talaga ang tawag ng laman. Okay. It is a curse. Based on my experience na lang, collective. Kasi, I made a lot of decision in my life. A lot of wrong decision in my life, collective, nang dahil dito. Ayan. Oh, the Three of Wands. Energy ng moving forward. Okay. Magsama-samahin na natin siya sa table natin. Meron tayo ditong energy na moving forward, moving on, travel. Alam mo, my dear, yung may mga napapanood ako sa si Tony Fowler, for example. Yung nag-away sila ng unang partner niya, which is si Rob Moya. Ay, hindi yata. Si ano yun? Si Jelay yata. Ay, sino ba yun? Alam ko si Tony Fowler yun eh. Sorry ha. Na pinadalan siya ni Badger ba yata yun ng picture ng kanyang maselan na bahagi. And then sabi niya, nagmo-move on na ako eh. Nagmo-move on na ako eh. Tapos pinadalan mo ako ng maselan na bahagi mo. Kumbaga parang, it is a really, really big factor talaga, my dear, pag hindi mo makontrol yung tawag ng laman. And it's considered as a curse. Sumpa yun pagdating sa'yo. Kasi kung lahat ng decision mo, collective, is naapektuhan siya ng dahil sa tawag ng laman o hindi makontrol na tawag ng laman, it is a curse. And ako, alam ko yan. Ranas ko yan.
Okay? Magse-share ako dito ng base sa kung ano yung naranasan ko at naramdaman ko, hindi base sa kung ano yung nararanasan ng ibang tao. So, way back when I was still young, my dear collective, may mga tao akong nagustuhan na hindi naman ako gusto. Nagustuhan ko sila kasi una, may itsura, pogi, masarap, aminin natin, 'di ba? Magaling, pero yun pala ay isa sa mga strategy nila. Kumbaga parang isa yun sa pinaka-common ingredients nila, my dear. Kasi yung collective natin ngayon is hindi maka-move on ng dahil sa tawag ng laman. Ayan, yung nasa gitna. Parang nagmistulang sumpa na siya, my dear. Kasi hinahanap mo na yung isang tao hindi dahil mahal mo siya. Hinahanap mo na siya kasi hinahanap mo kung ano yung nangyari sa inyo noon. Yung certain intimacy na meron kayo. Yun na yung, so maski alam mong mali o hindi tama sa'yo yung tao na yan, hinahanap mo siya. You're looking for that person. Hinahanap-hanap mo siya. Kumbaga parang hinahanap-hanap siya ng bibig mo. Na parang nasa isip mo lang is nung nakapatong siya sa'yo, yung ganito, yung ganyan, yung ganun. Kahit na alam mo na yung tao na yun is hindi na siya healthy sa'yo. And I think kaya meron tayong ganito, my dear, kasi it's keeping you from moving forward kasi hindi healthy sa'yo yung tao na yun. Okay, kailangan kong gumawa ng cut. So, mahirap talaga to. Okay, and some of us parang lagi natin tong kinoconnect sa nagayuma kasi ako, kaya hinahanap-hanap ko siya, mga gano'n, mga ganyan. Pero honestly, we need to look at the other side na possible na nasarapan ka sa kanya or you enjoy yung kanyang companionship, yung kanyang, 'di ba? Aminin natin, 'wag tayong magpakaano, 'di ba? Kasi nga addictive talaga siya eh. Kaya nga nagiging yung mga pinapanood na malalaswa, kaya nga siya paulit-ulit na pinanonood ng mga tao kasi nakaka-addict talaga siya. So, kung yung pinapanood nakaka-addict na, paano pa kaya ito na actual na nangyayari na? Nararamdaman mo, natitikman mo, naranasan mo, 'di ba? And gusto ko lang sabihin, my dear, na meron mga tao na handa silang gamitin 'to laban sa'yo. Para makontrol ka at para masakop ka, my dear. Yun lang ang sasabihin ko, ha? Okay. Let me see. Yan. Hirap nga talaga makamove on. We have here the Six of Sword. Hinahanap-hanap mo pa rin talaga siya. May times, hindi man everyday, hindi man oras-oras, pero hinahanap mo siya. And ang reason doon is ito, tawag ng laman. Yan ang reason doon. And hindi, somehow, like napag-uusapan na rin naman natin yung curse, yung witchcraft, sumpa, whatever. Ang pakikipag salamuha kasi, o itong tawag ng laman na ito, my dear, is a form of ritual. Sa totoo lang ako naniniwala ako pag nakikipagtalik ka sa isang tao, it is a form of ritual. Parang ganon. Okay, mahirap siyang ipaliwanag pero I do believe na it's a form of ritual. Parang there is something na nangyayari doon. A combination of love, combination of energy, yun ang nakukuha ko. Ang problema kasi, may mga tao na may iba silang agenda by doing it. They use it as their advantage laban sa'yo. They use it as their parang clickbait, parang pain para mahuli ka, para mahook ka. Ay, gagalingan ko, sisisiring ko, ganito ang gagawin ko, gaganyanin ko. Papatikim ko sa kanya yung soup number 5, mga ganon, di ba? So, ikaw naman, lalo na pag first time mo talagang naranasan yun, lalo na mga first time, like you meet somebody and then iba yung chemistry ninyong dalawa, may something kayong ginawa nakakaiba during that time, di ba? Sometimes it is the location, sometimes something na very adventurous, or sometimes nakakaano siya, parang there's a certain feeling inside you. Okay, there's a certain feeling inside you na parang hinahanap-hanap mo kung ano man tong bagay na ito, di ba? Pero kailangan maging ano pa rin tayo, maging malinaw pa rin yung mind natin na itong tao na to ay hindi healthy sa atin. So kaya to tinanggal sa buhay natin kasi hindi siya healthy. There's a tendency na itong tao na to can actually destroy us. And ginagamit niya lang yung kanyang, let's say, talent, ability to control people, at sad to say, ikaw yon. Kaya ngayon, nandun ka sa moment na pag umulan, kumulog, kumidlat, nahanap-hanap mo na siya. Di ba? Yung parang ganon. Even though sa kabilang side ng utak mo is, alam mong hindi tama. Alam mong hindi, di ba? We have here the energy of the Page of Cups. Kinokontrol mo to, my dear. Kung sino man tong nanonood ngayon, kinokontrol mo to. Honestly,
Based on my experience, it happens if meron kang problema. If you are, as in literal siya na ina-addiction. Okay, literal siya na addiction. Yung literal talaga na if you feel bored or you feel sad or something, hinahanap mo yung bagay na yun, which is maski hindi siya healthy, hinahanap mo siya. This is a form of addiction. Ang pakikipagtalik is a form of addiction, lalo na pag hindi na siya kontrolado or hindi na siya moderate. Yung parang hindi na siya healthy. Yung handa kang mag-cheat. Kahit na may asawa ka na, handa kang mag-cheat. Para maramdaman mo lang ulit yon. Para makasama mo lang yung certain na tao. Hindi na healthy yun. Anything na hindi na healthy, anything na magkakos ng damage sa'yo at saka sa relationship mo, if you are actually in a relationship as of this moment, is hindi na yan healthy. Hindi na yan good. Okay? Oh. We have here, I don't care, wild, rebellious, party, seductive. Ay, totoo to. Aminin natin o hindi, na-attract tayo sa mga ganito. Yung mga wild, yung mga seductive. Ayan o, naaalala mo yan everyday. O, hindi naman ibig sabihin na babae. Babae, lalaki, naaalala mo siya. Kasi baka wild siya. Seductive siya, rebellious siya. Hindi ka pa talaga nakakita ng tao na kagaya niya. As in, sobrang wild. 'Di ba? Ang wild niya. So, nakakamiss. Pero this is a reminder sa you, my dear, na ano ba yon? What is this? Submission, pagsuko. Pagiging masunurin. Ay, o, diba? Submission, pagiging masunurin. Okay? So, tatabi ko na nga kasi nakikita ko eh. Pagsuko. Kung sino man tong tao na to, my dear, yun ang pinaka-reason niya para hanap-hanapin mo siya. Matatawag naman natin tong gayuma. Oh, possible. Di ba sabi ko nga sa'yo, ritual eh. It's a form of ritual. Lahat ng ginagawa ng tao is a form of ritual. So, possible na gayuma ito. Curse, sumpa, witchcraft, ayan oh. Yan ang pinakauna natin na card eh. Pagkabukas natin, tapos sumunod ang sex. So, I think strategy yan talaga to. Bago pa man kayo, alam mo yun, nung kayo ay nag-connect, talagang isa na yun sa pinaka-agenda niya talaga. Pinaka-agenda niya yun, based sa nakukuha kong energy ngayon, agenda niya na talaga na hindi ka talaga makamove on sa kanya. Like, sabi nga, hahainan ko to ng soup number 5. Talagang hindi nga talaga makakalimutan tong sopas na lulutuin ko talaga. Talagang kahanap-hanapin nga talaga to. And there you go. Hinanap-hanap mo nga talaga, di ba? To the point na nag-stay ka ng ganito katagal, 8 minutes in the making going, 8 minutes in the making, ibig sabihin, my dear, resonated ka sa reading na to. You cannot deny it. Pwede mo, may mga na-encounter kasi ako na, ay hindi. Hindi naman yun ang hinanap ko sa kanya eh. Companionship lang talaga eh. Ako nagsasabi, 8 minutes in the making, nandito ka pa rin. Aminin mo man yun, hindi mo kinakailangan mag-comment. Hindi mo kinakailangan magkwento sa baba. Kailangan lang aminin mo sa sarili mo na, yes, kaya ko siya hinahanap. It's because ng dahil dito. Dahil sa tawag ng laman. Kasi hanggang hindi mo ina-admit yan, hindi mo rin maaayos yung problema mo. Na meron kang problema. Na isa kang addict sa pakikipagtalik. Di ba? Pwede ka maging mahinhin, hindi makabasag pinggan. Pero iba kasi yung sinasabi sa loob. Di ba? Iba yung sinasabi sa loob, my dear. Marami akong kilala na halos hindi makabasag pinggan. Pero pagdating na sa usapin ng ganito, kakaiba. Lumalabas talaga ang pagiging dragon. Ang pagiging wild. Okay? Minsan sila pa yung mas malala kaysa dun sa mga rebellious na klase ng tao. Kala mo hindi makabasag pinggan, pero, di ba? Grabe. Di ba? Okay. What is this? Kita may itong reading natin ay punong-puno ng pagnanasa. Itong reading natin ay punong-puno ng pagnanasa. May hinahanap ka ng isang tao at kahit na hindi na healthy sa'yo yung tao na yun, hinahanap mo pa rin siya. Alam mo masakit dito? Handa mong sirain ang buhay mo, ang relasyon mo, para lang makasama ang tao na yon. Dahil lang ito ang pinakapunot dulo, itong pinag-uusapan natin ngayon. And alam ko, my dear, mahirap to because I've been to this. I've been craving for someone na for the longest period of time, alam ko naman na hindi siya healthy sa akin. Pero dahil ang galing niya talaga, talagang ang galing, mapapaulala ka talaga sa giling mo. Ding dong, tika tika ding dong, tika tika ding dong. Diba?
How did I quit? Hindi madali. Hindi madali. Kasi during the time, hindi ko mahal yung sarili ko eh. I don't love myself. I always beg for love sa iba. When I started loving myself, that's the time na sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na siya kailangan. Kasi this person is actually like draining me and using me. Kasi alam niya na parang okay, hinainan ko siya ng soup number 5, hindi niya makakalimutan tong soup number 5 na ito. And I feel din na hindi din siya para sa akin kasi maraming conflict. Napakaraming conflict, my dear. Like, the whole connection is mali. The whole relationship is mali. Pero dahil nga nasa isip ko na noon is like, masaya akong kasama siya, masaya ako na nandiyan siya, and at the same time, ang galing talaga niya, mapapaulala ka talaga sa giling mo. Kumbaga, sa lahat ng nakarelasyon ko, siya lang yung nag-iisang ganon. As in, siya lang yung nag-iisa talaga na ganon. As in, wala talagang, talagang all out talaga. Diba? And, pumasok yun sa utak ko na, okay, iba to ah. As in, iba to. Iba talaga siya. Kung tatanungin mo kung ngayon sumasagi ba siya sa utak ko, oo. Sumasagi siya sa utak ko. May mga times na sumasagi siya sa utak ko. Kaso, pag naiisip ko kasi yung impact niya sa akin at saka yung impact din niya sa mga, yung impact talaga, di ba? Yung impacto. Yung impacto, di ba? Naiisip ko ay hindi worth it. Sisirain niya yung buhay ko, wawasakin niya lahat ng pinaghirapan ko, lahat sisirain niya. So, I stay away from that person as much as possible. Talaga. I stay away from that person. And pinagpipray ko talaga. Pinagpipray ko na, God, layo niyo po ako sa tao na to as much as possible. Huwag niyo pong aalisin sa utak ko yung mga possible na mangyari sa akin pag binalikan ko tong tao na to at kinausap ko pa tong tao na to. Kasi yung love niya sa akin hindi totoo. The love na pinapakita niya sa akin is hindi totoo. Sabihin na natin is more on benefits. Benepisyo. Yun lang ang gusto niya. Okay? So, maliwanag dito, my dear, na isa to sa my dear sa strategy niya or pamamaraan niya para ikaw ay mahawakan sa leeg. Kaya kung nararanasan mo to, please, isipin mo kung ano yung mangyayari sa'yo. Pag pinagpatuloy mo pa rin to. And paki-analyze mo kung love ba talaga to or needs lang ng katawan mo. Kasi kung needs lang to ng katawan mo, pwede mo naman to ibigay sa sarili mo sa totoo lang eh. Matatanda na tayo lahat dito, di ba? Huwag na tayong kaya mo siyang ibigay sa sarili mo sa totoo lang. We have here the Ace of Wands, the new beginnings. My dear, it's about time for you to get out from this kind of circle. Kasi hanggang hindi ka umaalis sa ganitong circle, ang mangyayari lang dyan, may isa, mawawala siya, tapos may papalit, ganun na naman ulit, tapos ganun na naman ulit, paulit-ulit lang, my dear. Kailangan mag-decide ka na, okay, move on na talaga ako, ayoko na. Hindi ko deserve yung ganitong klase ng treatment na dahil wild lang siya o dahil magaling lang siya or ganito. Diba? We have here, ano to? It's not me. Denial, admitting the truth. Oh, sabi ko sa inyo, for some of you, denial kayo. Hindi ninyo maaayos yung isang problema kung hindi ninyo i-accept. Kung hindi ninyo tatanggapin. Isipin mo, ay mahal ko kasi siya. Mahal mo talaga siya o mahal mo yung nasa baba? Ano mahal mo? Yung siya mismo o yung nasa baba? Kailangan kasi malaman natin yun eh. Kasi ako, maski wala namang nangyayari na ganito, basta kasama mo lang yung tao, okay na eh. 'Di ba? Maski wala nangyayari na ganito, kasama mo lang yung tao, nandiyan lang siya, 'di ba? At ang hirap nito, my dear, pwede ka ma-take advantage ng tao na ganito. Kasi sabihin niya, ay, hindi pa siya nakakahanap ng ibang soup. Kaya ang gagawin ko, pwede ako magloko ng magloko. Kasi maski anong gawin panluloko na gawin ko sa kanya, hanggang hindi siya nakakahanap ng ibang putahe, ako pa rin talaga ang babalikan nito. Pwede niyang gawing advantage yun against you. So nasisira ang moral mo bilang isang tao kasi nga yung pinanghahawakan mo sa isang tao is something na may kinalaman lang sa feelings. Mahalaga ang feelings. Pero don't let it destroy you. Huwag mong hayaan na sirain ka nung sarap. Di ba? Parang pagkain yan eh. Di ba? Ang daming pagkain na masasarap. Pero hindi natin at the long run, ang dami na palang nangyayari sa katawan natin. Pinapataas na pala ang blood pressure natin, sinisira na pala ang katawan. Pero masarap. You continue eating it kasi masarap, 'di ba?
Hindi lahat na masarap maganda sa katawan natin. So kung yun lang ang pairalin mo lagi talaga, yung masarap na pakiramdam, ay wala. Magugulat ka na lang one of this day, my dear, wala na. Wasak ka na, sirang-sira ka na talaga. Kasi itong masarap na to, wala tong concern sa'yo. Di ba pag kinain mo yung napakataba na, yung taba na makapal, yung nagsesebo pa talaga, o high blood ka, yung balat ng lechon, kinain mo, ang sarap, di ba? Crispy, high blood ka. Sasabihin pa sa'yo ng lechon na, uy, wag mo akong kainin, tataas ang presyon mo, di ba? Hindi. Kasi ang pinaka-purpose lang siya, makonsume siya, makain siya, yun lang pinaka-purpose nun. Kailangan i-consume mo ko. Kailangan kainin mo ko. Ganun lang ang pinaka-purpose nun. Ngayon, ikaw bilang isang tao, you need to have this control. Kailangan magkaroon ka ng control sa sarili mo, my dear, na, ay, okay, hindi ko hanap-hanapin tong tao na to. Hindi siya healthy. Okay? Ay, talaga naman. Wala na akong magagawa dyan. Tigas ulo mo eh. Night observe this energy of like, pag itong tao na to dumaan sa harapan mo, wala na. Finish na. Kailangan kontrolin mo ito. Wawasakin ng tao na to yung buhay mo, maniwala ka sa akin. Ang isang tao na wala siyang ibang highlight kung hindi yun lang. 'Di ba? Kaya pag sa isang usapan, may mga tropa ako na nagsasabi sila, ay, galing ko magganito, galing ko magganyan. Automatic ang tingin ko sa mga tao na yan, wala silang puso. Kasi ang pinaka-highlight lang sa kanila is kung ano yung ginagawa nilang performance. Yes, mahalaga yun sa relationship, pero kailangan meron yun kasamang puso. May kasamang heart. 'Di ba? Ako, my dear, I do admire, ewan ko kung mangyayari pa to, kasi sa edad ko na to, I don't know kung mangyayari pa to, pero I do admire yung typical na pagkatapos ninyong gumawa ng something, yung meron pa talagang konting kwentuhan, konting, yung ganon, konting, hindi yung pagkatapos yung magganon, tutulog na, tatalokbong na, mag-aano na. Pero wala naman ako magagawa kung ganon talaga yung personality ng tao na yun. Pero I'm hoping na sana, 'di ba, may ganon. Yung para bang, kasi mararamdaman mo na okay, parang may something, yung, 'di ba? I hope naintindihan ninyo. Pero isa yun sa mga fetish ko ba sa utak ko na parang ang sarap nung pagkatapos ninyo mag-do ng something tapos may konting romance pa rin, may konting yakapan pa rin, may konting sweetness pa rin, yung ganon. And although yes, nagawa naman siya nung ibang mga naging karelasyon ko, pero hindi siya consistent. Kumbaga sa una lang, tapos pagkatagalan wala na. Hindi na siya nangyayari. Like pagkatapos nung thing or nung deal, like wala na, is either like aalis na or matutulog na or something. So hindi siya nagiging consistent. Kasi kung talagang may kasama talaga na, iniisip ko baka pagod lang, 'di ba? Baka napagod na, pagod sa trabaho, pagod sa ganito, sa ganyan. Pero, 'di ba? Anyway, correct me if I'm wrong. We have here energy ng learning. Yes, you learn. You learn from your mistakes. Kasama lang siya medyo sa journey mo. Kasama lang siya sa buong process ng buhay mo. Okay? Kasama lang siya sa buong, ano ba yung buong experience, the learning, the process. Okay? Pero as much as possible, kung mako-consider ba natin to na gayuma? Posible. Oo. Anong klaseng gayuma ang ginamit sa'yo? Yung pakikipagtalik. Yun na yun. Pinakain ka ng soup number 5 and then hindi mo na nakalimutan yung soup number 5 na yun. Kasi pag kinain mo yung soup number 5 na yun, makakalimutan mo na lahat kung gaano siya kasamang tao, kung gaano siya kabalahura, kung gaano siya, makakalimutan mo lahat, nakafocus ka lang talaga dun sa soup number 5. Gusto kong kumain ulit ng soup number 5. Yun lang nasa isip mo eh. Yung mga ginagawa niya sa paligid, araw-araw, hindi mo na nakikita yun. Yung effect niya sa'yo at saka yung mga maling ginagawa niya, my dear, hindi mo na no-notice yun. Hindi mo na nakikita yun. Nakafocus ka na lang talaga dun sa soup number 5. Oo. Ay, nako. Medyo ano tong reading natin medyo kakaiba to sa lahat. Pero since the very beginning talaga na ako'y pumasok sa YouTube, ito talaga yung gusto kong gawin na klase ng reading. It's more on kukuha ng card, tapos magkukwento, mag-share. Pero nung nag-umpisa kasi ako maggumawa ng channel, hindi ganito kasi yung flow. Ibig sabihin, like, hindi ko siya pwedeng gawin. Ngayon, nagkaroon ako ng chance na, ay okay, it's about time na gawin ko na siya. Kasi sa YouTube, pinipigilan ako magsalita. Saglit lang. Parang sinasabi. We have here, caring. I want to be alone. Kung makikita mo dyan, parang, ano mo yun? Parang lagi mo siyang susuyuin. Kahit sabi mo siya naman yung may topak, siya naman yung may mali. Gusto ko mapag-isa. Bakit gusto mo mapag-isa? Anong problema? Wala, gusto ko lang mapag-isa. Eh, nasa isip mo, gusto ko talaga ng soup number 5 eh. Gusto ko ng soup number 5. Huwag ka na magalit. Halika na, luto na tayo ng soup number 5. Kailangan luto na tayo ng soup number 5. Kain na tayo ng soup number 5. Okay. We have here, karmic message. Karmic message, lesson. Lesson sa'yo to, my dear. This is a lesson, my dear.
Kasi hindi naman natin 'to matututunan sa school, eh. Hindi 'to sasabihin ng mga teacher sa'tin, kailangan ma-experience talaga natin siya. Pero hindi ibig sabihin kasi my dear na nag-enjoy tayo at nasarapan tayo, eh, hindi tayo alam mo 'yun, hindi ibig sabihin na nasarapan tayo at nag-enjoy tayo, eh, gagawin natin kahit hindi na talaga siya healthy sa atin. Okay? We need to be aware. We need to be, alam mo 'yun, mindful. Okay? Malapit na tayo matapos, my dear. We have here the Four of Pentacles. Ayan. Hmm. Ano nakalagay dito? Stability, greed. Okay? I think kung sino man 'tong tao na 'to masyadong makasarili. Okay? Like wala talaga siyang pakialam sa'yo kung sino yung tinutukoy dito. Like wala siyang pakialam. Like andun na talaga siya sa pinaka-agenda niya. Kumbaga parang pinapakinabangan ka lang niya. Uy, what is this? Illusion. Ayan o, happy family. Illusion to. Everything na may rainbow, this is connected sa energy ng illusion. And I'm not mistaken, it is connected sa energy ng Ten of Cups. Okay. See? O, illusion. Ibig sabihin, pinakagat ka lang talaga. Nung kumagat ka na, ayun na. Hinahanap the Ten of Sword. Okay? The truth. Clear thinking, discipline, smart, and the truth. Kailangan tanggapin mo to, my dear, na meron mga tao talaga na ganito. And what is this? Last card natin. I left before you could leave me. Okay. Sasabihin kasi nung iba, alam mo yung pa-victim yung iba, sasabihin na, ay, lagi na lang ako, ganyan kasi mga ano nila, lagi na lang akong iniiwanan, lagi na lang akong sinasaktan, yung mga ganun, or galing sila sa broken families, so on and so forth. Yan yung mga, napapansin ko na signature ng mga taong to. Lagi silang galing sa miserableng buhay, o sila yung laging iniiwan, yung mga ganun. Pero, di ba, mag-iisip ka eh. Mapapaisip ka eh, kung magaling ka, ganyan, bakit ka iiwanan? Di ba? Kung, di ba, magaling ka eh, nag-enjoy ako sa'yo, bakit ka iniiwanan? Di ba, bakit ka nilalayuan? Magaling ka magluto ng soup number 5, bakit ka iniiwanan? Yun ang point, bakit? Wala nang hahanapin sa'yo eh, lahat nasa iyo na eh. So, bakit ka iniiwanan? Bakit parang lahat ng tao ayaw lumapit sa'yo? Anong meron? Possible na nakita na ng mga tao na yun, yung totoong kulay niya, yung totoong agenda niya, kaya siya iniiwanan. And then, it is just going to be the same rotation over and over again. Gagamitin nila sa iba, sa'yo, sa iba na naman, sa susunod na naman, paawa effect na naman. Paawa effect na naman sila, like, gusto ko mapag-isa, wag mo akong kausapin, yung mga pa ganon, no? Kasi yun ang magti-trigger pa ng something eh. Di ba, for example, meron kang binibilan na isang kantin, pagkain, di ba? Lagi mong binibili doon, yung favorite na pagkain mo na yun, pagpunta mo doon, wala. Ano mararamdaman mo? Ay, wala, hindi kayo nagluto. Ano ba yan? Di ba? Sasabihin naman ng tindera, ito na lang. Mapapaisip ka, tagal mo kayo mag-isip. Kasi bago ka pa pumunta doon sa karinderya, ang gusto mong kainin, yun talagang ulam na yun. Eh pagdating mo doon, wala. Kaya hindi sila nakapagluto ngayon, keso na hindi sila nakabili ng ingredients o walang available na something. Pero, alam mo sa sarili mo na, di ba, yun ang gusto mong kainin. So, minsan may mga tao na payami. Yung para bang nagpapahabol. Once na nakita na nila, my dear, na, okay, hawak na kita sa liig, yung magpapayami pa sila na parang, ay, wag mo akong kausapin. Yung, kahit sila naman na may kasalanan. Kahit sila naman na yung gumawa ng hindi maganda, di ba? At kinokorek mo lang naman. Kasi itong mga tao na to, they have a tendency na maging narcissist. They have this tendency, may na maging narcissist, maging manipulative na klase ng tao. So, yon. Pero ang pinaka-overall kasi natin dito is tao na ginagamit ang tawag ng laman para makontrol ka. Yun lang naman yun. And there's a tendency na baka nabubuhay ka dun sa illusion na darating yung araw, mapapahalagaan ka rin ng tao na to, makikita din niya yung value mo. Kung masyado siyang focus dun sa pinaka-goal niya, yung pinaka-objective niya, my dear, sa buhay, hindi niya makikita ang halaga mo, my dear. Ang ituturing niya lang sa'yo is isa kang biktima. Isa kang tropeyo. You are one of the trophy na naka-display sa kanyang wall ng bahay niya. Ganun lang ang mangyayari sa'yo, my dear. Okay? Lalo na yung mga tao na pagkatapos ninyong mag-away, wala pang ilang buwan, meron na namang bago. Ay, nako. Alam mo na yan. Okay? So, my dear, medyo kakaiba ang atake natin ngayon, pero I want what I am doing. Matagal ko na itong gustong gawin, my dear. I hope na nagustuhan ninyo. Okay? I wanna do something that I really, really enjoy. And I wanna do something na kaya ko siyang i-continuous. Okay? So, I hope na nagustuhan ninyo, my dear. Hanggang sa muli. If I can do another video later, gagawin ko. Pero as much as possible, ito muna. Bye-bye!